Profesional na sinungaling ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating PDEA agent na nag-ugnay sa kanya sa illegal na droga. Itinanggi rin ng Pangulo na may mga pulis na nagpaplanong patalsikin siya sa pwesto. Nasa frontline ng balitang yan si Reynald Pawi. Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. Ako, professional liar, medyo matindi yan ha. May pathological liar, merong professional liar. Oh, ano ba ibig sabihin ng pathological liar? Ito yung talagang nuknukan. Sobrang kasinungalingan. Dahil sa sobrang galing niya magsinungaling. Yun ang aking pagkakaunawa doon ha. Pati sarili niya, naniniwala na siya. Oh, nagsisinungaling siya. Pati sarili niya, naloloko niya. Ganon, may ganon. Ito professional liar. Ano ibig sabihin? Bayaran. Oh, Marcos, tinawag na bayaran si Morales. Mamaya, relax lang, pag-uusapan natin yan. Nako, bayaran ka Morales, sabi ni Marcos. Tuloy. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang napatalsik na intelligence officer ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Jonathan Morales. Nagpaunlak ng panayam sa media ang Pangulo habang nasa General Santos City kanina. Si Morales ang dating ahente na humarap sa pagdinig ng Senado kamakailan kaugnay sa tinaguriang PDEA leaks. At nagsabing sangkot si Marcos at aktres na si Maricel Soriano sa illegal na droga sa naunsyaming drug operation sa Makati noong 2012. Parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantayin niya. Oy, nako, parang may vlogger na ganyan ha. May tinawag na vlogger na ganyan si Sas ata yung may tinatawag na ganyan o si Banatay. Jukebox vlogger. Nako, kung anong hulog mo, yun ang tono mo. Sa madaling salita, bayaran ka Morales. Sa madaling salita, professional liar ka. Oy, teka muna, saglit, preno tayo, President Marcos. Matuwa kayo dyan. Matuwa kayo. Bakit? Nagsasalita na si President Marcos. Nagsasalita na siya. Kasi di ba, ang tagal siyang ini-engage. Okay? Mga vloggers, mga politiko, mga ibang ahensya, ini-engage si President Marcos. Pero ang style nito, simula pa nung election, ganito na, tahimik siya at ang babakbak yung mga vloggers niya. Pansin nyo ba yun? Ang babakbak si Vic Rodriguez, di ba? Kaya nga, kahit nung time nung election, pati tayo, binabakbakan ko kahit kaklase ko si Attorney Vic Rodriguez kasi siya ang bumabakbak in behalf of President Marcos. Naalala nyo? Di ba? So, hindi naman tayo sumuporta kay Marcos. Dati hanggang ngayon. Ngayon, sumasagot na si Marcos. Sumasagot na. Ito I think it will be good. Okay? It will be good for the side ng mga Duterte. It will be good for the side of the Marcoses sa mga pulahan, and it will be good for the side ng mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino. Bakit kanyo? Bakit? Kasi yung part ng mga oposisyon, tayo, matagal na nating ini-engage si Marcos si President Marcos. Bakit? Sa tingin natin, hindi niya kayang sumagot. Sa tingin natin, sa tingin ng mga Duterte, guilty si President Marcos. Kaya madudulas siya pag sumagot siya. Bakit naman yan pabor sa mga pulahan? Bakit? Kasi kung sa tingin talaga nila, yung kanilang sinusuportahang politiko, which is President Marcos, ngayon ay mapapatunayan na nila na ito ay totoo nga. Hindi lang sila panatiko. Hindi lang sila blind follower. Nagsasalita si Marcos. Maraming salamat, Evelyn B. DDS Forever. Thank you from Hong Kong siya. Salamat sa iyo, Evelyn B. DDS Forever. Di ba? So, it's good for them. And at the same time, itong higit sa lahat, it's good for every Filipinos. Why? Kasi ang government official, especially kung ito ay may katuturan
sa kanilang panunungkulan, may sinumpaan yan na transparency. Hindi naman kayo ordinaryong Pilipino na wala kaming pakialam kung adik ka, babaero ka, lalakero ka, mahilig ka ba mag-clubbing, mahilig ka ba mag-concert, malakas ka bang kumain, yung mga ganon, di ba? Pero being a public official and a president at that, by the highest office. So, kailangan natin ng transparency. Nauunawaan? So, itong pagsagot ni Marcos, panalo tayong lahat. May mapa Duterte ka, mapa Marcos ka, at mapa wala kang pakialam sa politika. Bakit? Kasi at least ngayon, meron tayong pag-uusapan at matutukoy natin kung talagang guilty si Marcos or hindi siya guilty. Kasi pag hindi siya sumagot, ang iisipin ng mga DDS, guilty. That is, obviously, yan ang magiging reaction ng DDS. Ang mga pula, talagang may tiwala lang sila kay Marcos. Kaya nababansagang silang blind followers. Di ba? Panatiko. Oo, basta may tiwala sila kay Marcos. Hanggat walang inilabas na ebidensya si Morales or kung sino man, may tiwala sila kay Marcos. Eh ngayon, pwede na nila, ayan, sasagot na. Ngayon, meron na kaming leader. Meron na kaming leader na pumapalag. Meron na kaming leader na nakikinig sa taong bayan. Kaya panalo tayo dito lahat. Maraming salamat, President Marcos. Sumasagot ka na. Tuloy natin. Kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. Sinusubukan pa. Okay. Meron siyang record, meron siyang kasong false testimony. Yan. Ito ginakandahan ng sumagot ngayon si Marcos. Okay? Si Marcos ngayon bilang inaakusahan si Morales, obligado siya ngayon maglabas ng ebidensya. Kasi pag hindi siya naglabas ng ebidensya, para lang siyang chismosong vlogger. Di ba? Ano pinagkaiba niya sa mga chismosong vlogger? Di po ba? Kaya maganda yun eh. Sumagot siya, ma-engage natin siya ngayon. Diba? So sasagot, kailangan yung sinabi niyang yon para ma-distinguish as sa anong pinagkaiba niya sa mga vloggers, dapat maglabas siya ng ebidensya. Hindi ka pwedeng magbabanggit lang ng ganyan. Coach Oli, sasabihin ng mga, naglalabas nga ng ebidensya. Hindi, ngayon iba to. Kung sa Senate hearing, iniimbestigahan to, obligado rin si Marcos maglabas ng ebidensya ron. Para sa akin na, kailangan kasi magkakaroon ng Senate hearing. So, kung talagang inaakusahan niya ron, most probably, umattend ulit yan si Jinggoy. Pag umattend yan si Jinggoy, total, ginisa mo na si Morales, maglabas na rin kayo ng ebidensya. Total, ipinagtanggol mo na si Marcos eh. Maglabas ka na rin, Jinggoy, ng ebidensya na proving kung ano yung sinasabi ni Marcos. Or kung ayaw ni Jinggoy maglabas, gusto lang niya mag-abogado kay Marcos, yun ang sabi ng marami, ang PIDEA ngayon, obligado maglabas ng ebidensya dyan sa Senate hearing. Kaya sabi ko sa inyo, panalo tayo lahat dito eh. Lahat po. Ngayon, ang labanan ngayon, hindi na balitaktakan ng bunganga. Ang labanan ngayon, balitaktakan na ng ebidensya. Kahit naman si Morales, napagbintangan siya eh. Pero kasi ang burden of proof dun sa nagbibintang. Lagi naman ganon. Pero hindi naman kasi ito korte eh. Na typical korte na, okay, ang burden of proof, ikaw nagbintang, ikaw magbigay ng ebidensya. Hindi. Sinabi ito sa mainstream media ng presidente mismo, mapupwersa ngayon si Morales na maglabas din ng ebidensya to the contrary. Na sa ganon,
i-deny niya na teka muna, hindi ako sinungaling. Bakit? Ito yan Marcos, ito yung dokumento ko. At bukod sa dokumento, may mga video ko, may mga audio ko, may mga ganyan. He will be forced to show all the evidence. Hindi na pwede yung bibitinin mo. Nauunawaan. So panalo dito ang lahat. Panalo dito. Naku, maganda ito. Kaya aabangan natin. I'm not really sure kung sa Tuesday yan. But one thing for sure, binanggit to ni Senator Bato, merong third hearing. Actually, kahit yung mga sa Kamara kinokontra nila, bakit pa magkakaroon ng third hearing? So, it means merong third hearing. Naunawaan nyo po. So, baka sa Tuesday yan. Kasi Tuesday yung last hearing di ba? Yung second hearing, Tuesday. So, I assume, pero hindi na importante yung schedule. I assume this will be a better Senate hearing. Hindi na kayo yung ginisa ni Jinggoy magsasalita na hindi totoo yung PDEA document, yung puro ganun. Ako, ang dami nyo nang binitawan sa media, it's about time. Ang dami nyo binitawan sa media, ang dami nyo nang binitawan sa vlogs, ang dami nyo na kung ano-anong binitawan. Labas na ebidensya. Sa Monday, May 13. Yun. So, ano to? Maganda. Sabi ni Maricar Guevara Garcia, ilabas ang video, sir. Oo, di ba? Labas na. Wag na natin. Eto na Kasi inakusahan na ni Marcos Jukebox ka. Kung anong hulog, yun ang tono mo, yun ang kanta mo. Di ba? So, I suppose both parties, kaya masaya ito. Dalawa lang patutunguhan nito It's the start of the end or it's the start of the innocence. Parang ganun lang. Mapatunayan nila na talagang inosente sila or mapatunayan na talagang gumagamit sila. Di ba? Di po ba? Hindi na pwedeng kwentuhan lang. Hindi na pwedeng pasabog lang. Hindi pwedeng balitaktakan lang. Ebidensya na yan kasi bintangan na both sides. Coach Oli, meron nga daw ilalabas si Morales, hindi lang napalabas. Kaya nga, dapat hayaan na ni Senator Bato kung ano man yung ilalabas ni Morales. At hayaan din ni Senator Bato kung may ilalabas naman to the contrary rin. Patas tayo Hindi porket DDS tayo, nagdidiin tayo, doon tayo sa tama. PDEA din, hayaan mo maglabas ng ebidensya. Wag yung tatandaan natin. Wag yung pagbibintangan nyo lang si Morales at yung dokumento na hindi totoo. Tapos gigisahin nyo si Morales. Hindi rin. Dapat, both parties, kung gigisahin si Morales, gisahin din ng PDEA. Kung paglalabasan ng ebidensya si Morales, paglabasin din ng ebidensya ang PDEA. Proving na yung sinasabi ni Marcos na jukebox etong si Morales. Pareha sila. Si Morales naman, maglabas din siya ng ebidensya. Nang sa ganun, hindi siya mabintangang professional liar. Di ba? So, abangan natin yan. Napabaganda niya. Sabi ni Fe, beginning of the end. Ito naman ang sabi ni Yuko. Very good point din naman. Bakit di niya patunayan na hindi siya addict? Yes, I agree. Kaya nga sabi ko, hindi ko dinidiin dito si Marcos Naniniwala ako na possible, probable, na kung gumamit man siya noon, hindi natin alam, pero posible hindi na siya gumamit ngayon. Bakit hindi mo patunayan sa drug test? Yun lang naman ang sa akin. Di ba? Oo. At anong basis doon? Para sa akin again, no other than the former president himself, inakusahan siya. No? So,
Well, ako, ang isa lang ang side ko rito. Panalo ang Pilipino kung ang kanilang balitaktakan ay back up ng ebidensya. And I think this time, sa Monday, they will be forced na back upan yung kanilang salita kasi sumagot na si Marcos. Both parties, ha? Si Marcos, kailangan niya na back upan yan kasi hindi siya pwede magsasalita na para siyang vlogger na kumo-content lang. Kailangan back upan niya ng ebidensya. Same thing with Morales, back upan ng ebidensya. Oh, maganda, maganda. Naiiwasan nyo ngayong budol-budol. Kasi dyan tayo nagka-problema before, di ba? Hindi natin alam kung sinong totoo, sinong hindi. Ngayon, we have a problem. Bakit? Kasi we accuse them of budol-budol. Why? Iba yung pinangako, iba yung ginawa. Ang problema kasi, yung iba kaya nabudol, bakit? Hindi ko po kayo sinisisi, ha? Nagpapaalala lang para hindi maulit muli. Paano kayo bakit maraming nabudol before? Hindi humingi ng ebidensya. Yun. Kung dati pa kayo nanghihingi ng ebidensya, yung mga nabudol, I'm 100% sure hindi si Marcos ang iboboto nyo. I am 100% sure because that is my opinion. Hindi ko sinasabing tama yan. Pero ako naniniwala ako tama yan. Kung ang mga tao dati ay nanghingi ng ebidensya, kahit si BP Sara pa magsabi, kahit pinakasikat na vlogger pa nagsabi, hindi nyo iboboto si Bongbong Marcos. Kung naghingi kayo ng ebidensya before. Yan ang aking paniwala. Ulitin ko, hindi ko po kayo sinisisi, ha. Nagpapaalala lang para hindi maulit. It's very important to ask for evidence. Hindi sana nakalusot kung nanghingi kayo ng ebidensya, yung mga nabudol. Marami kasing nabudol, it's because they are just fanatics. Diba? Even yung mga DDS na talagang solid kay Duterte, ano sinasabi nila? Akala namin. Akala namin. Umasa kami. Diba? Ulitin ko, ha. Baka hindi ko po kayo sinisisi. Dinidiscuss lang. Pero kung nanghingi kayo ng ebidensya, hindi kayo basta naniwala kung kaninong politiko, kung kaninong vlogger, kung kanino man, garantisado yon, hindi kayo mabubudol. Kasi hindi mailalabas yung ebidensya. That's why I'm happy now na nagbabakbakan na sumagot si Marcos kasi siguro naman this time, babakapan na nila yung mga sinasabi niya ng ebidensya. Jane Bramblet, kung si BP Sara nga nabudol din, Coach Oli. Tama. Kaya nga. Di ba? Again, hindi ito sinisisi si BP Sara. Ipinapaliwanag lang natin kung ano yung totoong nangyari. Kasi hindi ibig sabihin, mataas kang politiko ay hindi ka na mabubudol. Hindi. Hindi sa ganun. Ang talagang para kayo ay maging budol proof, hingi ng ebidensya. Tama, tao lang po si Inday. Kaya nga kahit nga sabi ko sa iyo, yung mga ang daming matatalino ngayon na sila mismo inaamin nila na budol sila. Ang tatalinong abogado. Di ba? Hindi ko sinasabing mas magaling ako sa kanila. Nagkataon lang at that time hindi ako pumuso. Ebidensya gusto ko. Resibo. Di ba? Hindi porket mataas na politiko, kilalang apelyido, hindi mabubudol. Hindi. Wala pong perpektong tao. Pero mas malaki ang chance na hindi ka mabubudol kung ginagawa na nating ugali
ang laging humihingi ng ebidensya. Kaya maganda ito sa Monday. Nakaw! Abangan po natin. Manood po tayong lahat. Sabi dito, si Marcos Jr. ang presidenteng mahilig mag-prank sa mga Pilipino. Kahit sa educational background niya, nabudol din tayo. Mag-iingat na po tayo next time. Correct. Jane Watko, maraming salamat for being honest. Hindi ka napipikon, inaamin mo. Kasi po, ang pagbabago ay nanggagaling po sa pag-amin ng pagkakamali. At inamin niya. Inamin. Mismo na siya mismo nabudol. Ito yun. Hindi, palagay ko, pag ganito ang ugali, hindi na mabubudol eh. Sabi niya, presidente mahilig mag-prank. Kaya nga, I'm telling you again. Iingat lang tayo. Again, sa lahat. Sa vloggers, sa politiko, even kay Codsoli. Even sa akin, ingi tayo ng ebidensya. Di ba? Kaya excited ako ngayong Monday. Ha? Tama na yung balitaktakan. Tama na yung balitaktakan na Jinggoy, o Morales, o Pidea, o wala na. Ebidensya, labas na. Gusto namin labas. Sa lahat. Wag na yung palakasan kayo ng boses. Kung sino ang bossing, wag na ganoon. Kunin ng News 5 ang panig ni Morales. Ang PIDEA naman una na ring pinabulaanan sa mismong hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na hindi kasama sa watchlist nila ang Pangulo. Bukod sa katulad niyan, hindi kasama sa watchlist nila ang Pangulo, sabi ng PIDEA. Labas kay ebidensya. Lagiging patas ako ha. Kahit ako sinasabi ko si Morales kailangan maglabas ng ebidensya. Same thing sa PIDEA, maglabas kay ebidensya na wala sa watchlist si Marcos, labas nyo rin. Patas, di ba? Hindi tayo baka sabihin, ay, galit ka lang coach kay Marcos. Hindi ganoon. Posible, alam ko may ilalabas na ebidensya. Kaya ilabas na. Ganun lang. Heart Queen, ako Coach Oli nabudol, kami buong family BBM, sayang ang boto namin sa kanya. Thank you for being honest ha. Palakpakan natin yung mga nagiging honest na nabudol sila. Ha? Tangkapin natin sila. Tuloy. Ang PIDEA naman una na ring pinabulaanan sa mismong hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na hindi kasama sa watchlist nila ang Pangulo. Bukod sa issue ng droga, nagsalita na rin si PBBM sa balibalitang may nilulutong plano ang ilang aktibo at retiradong pulis para patalsikin siya sa pwesto. Pero sabi ng Pangulo, wala naman siyang nakikitang namumulitika sa hanay ng PNP. I don't see, wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, baka merong mga gumagalaw na sumasama sa mga distab na ginagawa. Wala daw distab ha? Meron daw mga retiro. Ano na yun mahirap na natin silang pagbintangan. Wala na naman sila sa serbisyo. No? Pero yung nasa rango, wala. Okay? Sino nagsabi niyan? Hindi ako, si Marcos mismo. Kaya Trillanes, or kung sino man dyan, tumigil na kayo. Presidente na mismo nagsabi, walang distab. Nakikinig nyo? Baka sabihin nyo, Coach Oli, fake news ka. Hindi, si Marcos. Kinikis-kis ko lang sa inyo. Para matauhan kayo. Kasi ang problema dito, katulad niya sa ICC, sinasabi ni Marcos, hindi pa papasukin. Tapos sasabihin ng DOJ, magbibigay sila ng briefer. Anong kailangan na briefer? Sinabi na nga ni Marcos, hindi pa papasukin ng ICC. Ito, sinasabi ulit ni Marcos. Walang distab na nangyayari. Baka mamaya yung mga kampo ni Tambaluslos magsasalita, meron na namang distab. Sino bang masusunod sa inyo? Yung presidente o kayo? Huwag nyo kaming pagbintangan fake news. Presidente nyo mismo yung nagsasabi niyan. Wala So itigil nyo na yan. Yang content yung distab. Mga politikong inggitero sa mga Duterte, itigil nyo na. Presidente nyo mismo nagsabi.
mga sip-sip kasi yung mga yun mga company Tamba. Pero sa ating mga kapulisan at siyempre lalo na sa officer corps, wala naman tayong nakikitang ganun. Sa ngayon, nakatuon daw ang atensyon ng Pangulo sa direktiba niya sa pulis at militar na unahin ang mandato nilang protektahan ng publiko. Tutol din siya sa ideya na magsagawa ng loyalty check sa PNP at AFP. Anong sasabihin mo doon sa tao? Sasabihin, loyal ka ba sa akin? Siyempre, oo ang sagot nun, di ba? Tama. Tama naman magla-loyalty check Ano sasabihin niyan? Loyal sa'yo. Hindi, may mga diyan. May madali yan. I-meeting mo yan. Lalabas dyan ang mga loyal sa'yo. Ako, napakadali niyan. Ang dali niyan. Ang dali malaman yan. Kahit hindi sabihin nilang loyal sila, mahahalata yun. Kahit na hindi siya loyal sa'yo. Pero titignan natin mga record. Unang pinalutang ni dating Senator Ito na naman, si Trillanes, sausaw. Ano ba ito si Trillanes? Suka. Sausaw suka Wala na, sinabi na ni Marcos, walang distab, marunong ka pa sa presidente, ikaw na nga kaya presidente. Ngayon, sip-sip ka kay Marcos. Antonio Trillanes IV ang nilulutong ouster plot. Nakampo raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang may pakana. Itinanggi na ito ng kampo ng mga Duterte at pinabulaanan din mismo ni PNP Chief General Romel Marbil. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. So wala Sila mismo. Sinasabi nila wala. Pag inulit pa ito ng kamera ang nagsabi nito sa aking pagkakarinig yung mga kampo ni Tamba. Pag inulit nyo pa yung distab na issue na yan, pag napanood nyo, ibalik nyo na. Yung presidente nyo mismo. Wala daw. Wag na kayong Kasi kasipsipan lang yon.